So, kung mapapansin niyo, ang nilagyan natin ng practical, tapos may question na bakit natin ginagawa. Kasi usually, ang mindset natin is gawin natin kasi kailangan gawin. Pero tayong mga engineers, tayong mga mga nakakaintindi sa engineering, naintindihan natin kung bakit may formula sa gano'n. Pero paano natin ngayon mahihikayat yung mga kausap natin na non-practitioner at paano nila ma-appreciate yung value ng ginagawa natin kung hindi natin kaya interpret na mas madali nila maintindihan. So kaya ang approach natin is dapat practical. Hindi lang tayo nakakaintindi, hindi lang tayo yung nakakaalam ng formula. Ibig sabihin, alam nila yung value ng ginagawa. Tsaka syempre, yung service na makukuha nila sa atin. So, disclaimer, um, yung educational purposes only. So, kung kailangan yung ng further information, pwede natin pag-usapan, please contact me. Tapos, general ideas muna tayo kasi sobrang dynamic ng electrical system analysis natin. So, yung isang situation baka hindi applicable dun sa combination ng loads nyo. Tapos, yung samples natin, magfo-focus muna ako sa low voltage and medium voltage. Kasi 'pag umabot tayo sa high voltage, magiging komplikado, eh. Andun na yung mga relays, andun na yung ibang computation at tsaka yung mas magiging broad masyado yung topics natin. Accuracy, yun nga, nabanggit ko, hindi puwedeng ma-cover lahat ng scenarios. So, try nating, i-cover hangga't maaari. Kung may questions kayo, kindly message me dun sa chat box, try natin sagutin. Liability, siyempre, general discussion 'to. So ngayon, kung gusto niyo siyang gamitin talaga na reference, please contact me first. So para mas maganda rin yung magiging delivery natin, tsaka mas accurate. Yung standards natin siyempre laging nag-a-update 'yan. So make sure din na yung reference niyo baka bago na yung requirement niyo. So please make sure din pareho tayo ng ginagamit na standards ng year or ng version. Tapos, yun nga, sa last part, kung kailangan niyo akong tanungin, puwede niyo naman akong kausapin, free naman po yung discussion. So, papakita ko na lang yung contact details sa dulo ng slide. Overview. So, generally, ano ba si electrical engineering? Ano ba yung usually na ginagawa natin? Tapos, naiintindihan ba tayo ng mga kausap natin o tayo lang yung nagkakaintindihan? Yung plan ba kumpleto na kaagad? Gagamitin na ba natin kaagad yun for construction? Satisfied na ba tayo dun o may kailangan pa tayong gawin? So, 'yan, tignan niyo around the world nandiyan ang electrical engineering, may power lagi 'yan. Sa Dubai, sa Saudi, sa Abu Dhabi, sa Doha, Singapore, siyempre Philippines meron din. So, halos lahat ng function na ginagawa ng modern people ngayon related sa kuryente. Kahit yung internet natin, related pa rin sa kuryente. 'Pag wala tayong kuryente, hindi gagalaw. So, meaning, dapat na-appreciate natin na involved tayo sa lahat sa paggalaw ng technology, sa paggalaw ng mundo. So siyempre, hindi naman puwedeng angkinin lang natin yung tayo lang naniniwala na importante yung ginagawa natin. Dapat kaya rin natin ikwento sa iba, ma-appreciate nila na ito pala yung importansya, bakit natin ginagawa yung design analysis o yung pagde-design natin. So balikan ko konti, ang ganda ng designs, pero in reality, may mga ganito tayong facility. Lalo na sa Pilipinas, ang daming ganito. So usually ito yung mga nagiging natin, design analysis. Imagine 'no, ang gulo 'di ba, pero pumapasa sa mga permits, okey? So ano bang target audience natin? So non-licensed, bakit number one yung non-licensed electrical practitioner? Kasi basically, lalo na sa mga umattend sa inyo dito kay Thursday Delight, meaning marami na kayong nalalaman na galing sa experts, eh. Yung detailed kung paano nilang ginagawa yung mga natin, practices. Pero this time dapat bigyan natin ng priority yung mga non-licensed or non-practitioners. Bakit? Kasi sila yung decision makers. Usually ang mga boss natin, hindi naman electrical engineer, 'di ba? May architect, may civil, minsan nga business pang specialty. So paano nila ma-appreciate kung di natin mismo ma-explain sa kanila or boring nating i-explain sa kanila, 'di ba? So ano yung target number two? Siyempre tayo mga license. Um, Hindi naman lahat siyempre sa atin alam yung
ginagawa natin. Kumbaga may naka-focus tayo, may area of focus tayo, specialization. Pero dapat in a way, alam pa rin natin yung ginagawa doon sa electrical design analysis. Kasi may impact siya doon sa system natin, tsaka doon sa operation in the long run. Tapos syempre, last target natin is yung mga aspirants. So bakit yung aspirants? Kasi try natin na yung mga aspirants natin hindi lang gagawa ng TR for the sake na makagawa lang ng TR. Hopefully, mas better na yung versions na magagawa na ng next batch ng mga aspirants compared sa batch namin. Kasi mas kaya na explain bakit ganun yung mga table na hinihingi sa atin or mga values. So objectives, to introduce what is an electrical design analysis. So syempre lahat, non-left, left, pati Dark aspirants. rectangle sa kanan. Sorry. Kita na? Hello? Okay na, Salamat sir? sir, nakuha na. Okay. So, objective number 2, identify the reason why we do an EDA. So, meron bang cost impact lagi sa short run at sa long run? Number 3, understand the basis and laws involved on why should we do an EDA. Directly, indirectly. Kumbaga, hindi lang si RA 7920 ang dapat natin kino-consider. Number 4, yung LEPs natin and LEPs natin, aspirants, kaya nilang i-discuss pagkausap na nila yung ibang tao kung ano yung ginagawa nila. Kaya na nila i-share yun. So, ano ba yung EDA? So, trinay ko kunin kay AI, kay Google. So, sabi niya, electrical design analysis is a systematic process of evaluating and optimizing an electrical system's design to ensure its safety, efficiency, reliability. It involves analyzing various aspects of the system including, so kung makikita nyo yung mga orange, medyo dinagdag ko na lang kasi generic eh. So sa generally naman in terms, di ba, naintindihan niyo naman yan. So ang point ko lang dito, if halimbawa may architect na hindi nakakausap or may civil, hindi niya nakakausap yung mga electrical niya, tapos nag-decide na lang siya mag-research para, ayan, may internet naman kasi. Eh kung eto kaagad sa description number 1, load calculations lang yung nakita niya do sa binigay sa kanya ng AI, baka akala niya load scale lang yung kailangan. Yung pala, load flow ang kailangan natin sa electrical design analysis. So ngayon, kung may explain natin ngayon yan doon sa makausap natin, boss, kulang yan. Kailangan may process tayong susundin. So hindi lang load scale or single line, okay na. Kasi pwedeng actual load conditions na yung pinag-uusapan nyo. Kaya dapat actual conditions ang i-consider nyo, ipapasok nyo doon sa inyo, sa pag-aaralan nyo. So, circuit design. So, tama, may circuit design, di ba? Kaya lang, i-review nyo. Kasi existing na circuit design eh. Di ba? So, magsasuggest ngayon tayo ng improvements. Bakit ang term na ginamit ko is suggest? Hindi natin pwedeng sabihin na mali yung design nung naggumawa. Di ba? Hindi siya kagad mali. Maring hindi lang niya na-consider. Pardon, narinig niyo ba yung yung chainsaw? Hindi naman. Hello? Naririnig yung chainsaw? Hindi naman. Hindi naman, sir. Hindi sir. Hindi naman. Okay, sige. Thank you. May nag-chainsaw na sa paligid. So, yun nga. So, ibig sabihin, hindi lang pwedeng yung design lang. So, usually kasi yung dati pa, lalo na kung hindi pa natin pinapa-implement si EDA, masaya na tayo na may single line, tsaka load scale, tsaka specs, di ba? So, ngayon pala dapat i-reviewin pa rin natin yun. Yung dati nakaalala natin, nakagamitan lang natin ng mga times 1.25, times 2.5 do sa mga multiplier. Akala natin dati okay na. So ngayon pala dapat improve natin. So yun rin yung advantage na dapat inaalagaan ng mga practitioners. Kasi hindi na Internet kokopya is ng unstable. non-practitioner. Sorry? Your internet is unstable. Unstable ba? Pardon papatayin ko na lang yung video ko. Hello, mic test? Mic test? Okay na, sir? Okay, okay. Pardon.
So, ayun. So, back to the topic, kailangan hindi lang yung available na plans ang nire-review natin. Kasi from the start, kung kaya na nating reviewin yung mga impacts na dapat kino-consider, maiiwasan na natin yung gulat sa variation orders, maiiwasan na rin natin yung gulat dun sa ano, makukulangan ka ng budget. So, lalo na kung design and build yung mga ginagawa natin. So, sa simula pa lang, ma-anticipate na natin yung mga improvements, 'di ba? So, voltage drops, so part ng load flow study. So, moving forward, ang point ko lang dito is dapat tayo talaga yung nag-i-interpret. Tayo yung magbibigay do sa ibang tao na deciding factor na ganito ang kailangan. Hindi yung makukuha lang nila dun sa hindi nakakaalam or sa internet lang. So, let's uplift our profession, promote natin yung specialty natin. Oh, with that, dapat alam natin. So, mas madali natin mapopromote sa iba na, guys, specialty talaga to. So, you need us. So, yun, makakatulong sa atin yun. So, ngayon, bakit ba talaga? Anong reason? Kasi may loss tayo, guys. Ang engineer, hindi lang tayo dapat focus lang doon sa maths natin. So, dapat bounded din tayo doon sa mga loss natin. Kasi halos lahat ng ginagawa natin, yan ang pinanggalingan din ng mga contracts natin, ng mga ginagawa natin, yung responsibility natin, pati yung mga kung saan tayo magkakaroon ng penalty. Oh, so, moving forward down the line doon sa ating constitution, may common law. Ayan, pumasok si PEC. So, makikita nyo, pag code, di ba, mandatory. So, tapos tama rin yung sinabi nung sa AI in a way. Ang purpose natin dapat, safeguarding of persons and property. Pero primary, ang persons. Secondary na lang yung property. So, anong ibig sabihin nun, guys? In a way, kung makikita nyo si OSHA, ang priority nila is protektahan yung labor, yung tao, yung personnel. So, ibig sabihin, kung talagang halimbawa nandun kayo sa situation na medyo magulo talaga yung project, pwede kayong humingi ng temporary ma-stop yung process, checkin niyo muna kung safe ba talaga. Pero hindi lagi, 'di ba? Tatantyahin niyo rin, babalansehin niyo. So, anong reason? Meron tayong PEC. May code tayong sinusunod, 'di ba? Tapos, yung code natin hindi lang siya binuo lang nung nasa local. Actually, halos similar din siya kay NEC. Tapos may iba pang international codes sa involved. Oh, so PRC approved din ng batas. So enforcement. So dapat din as tayo, electrical practitioner, mai-bridge natin yung message sa ating OBO. Usually OBO natin architects, 'di ba? Or lawyers or sometimes may civil. So, paano natin maire-relay sa kanila kung hindi natin ma-explain na, boss, kailangan talaga sa plano na merong electrical design analysis. So, ito ang kailangan niyan. Hindi na pwede yung dating load sked lang, single line, approved na. Ayan, nasa enforcement. Tapos, OBO, di ba? Nakalagay. So, OBO ang merong responsibility. So, kaya ngayon, pag tinatanong niyo yung part ng RA 7920 natin kung sino dapat mag-implement, nasa OBO. Sila yung magpupush kung anong bang nagko-comply ba yung facility o hindi. Hindi tayo mismo as electrical engineer pupulisin natin yung ibang building na alam nating may challenge. Ilalagay natin sa proseso. Kaya yun nga, kaya inuna ko na may batas tayong sinusunod. Hindi pwedeng idediretso lang natin kasi may nakita tayong problems. So practical, 'di ba? Hindi lang dahil alam mo, isusugod mo na. So permits, common na 'to. So eto pansinin niyo, kaya ko rin napakita 'tong part na 'to ng PEC natin, hindi updated yung sa 2017 natin. Nakalagay 2002 yung sa arc flash natin. So ingat din kayo. So kahit sinusunod na natin yung PEC, yung pala hindi natin napansin, 2002 yung nakalagay dito, pero 2018 na yung pinapagamit. So, dapat aware din kayo na iba na yung formulas ng 2018 versus sa 2002. Siyempre, yung building code. So, technically, under tayo ni building code. So, dapat nakikipag-coordinate din tayo sa ibang kausap natin. So, meaning, ibang trades, ibang specialty. Dapat sila rin, naiintindihan nila na meron tayong part dun sa kanilang facility. So, yeah, yun yung mention ko kanina. So, ibig sabihin, si OSHA talaga ang nagbibigay sa atin ng direksyon or naka-influence na dapat mayroon tayong
system na para maging safe yung mga ano natin, operators natin, personnel, yung mga visitors natin. So yan yun. Kung na-discuss sa mga art flash topic nyo, doon ang galing yan. Yan yung origin ng mga libro na yan. Ayan, so bakit involved si NFPA? Actually, ang nangyari, si OSHA ang nakausap si NFPA na gumawa ng guidelines para dun sa art flash. So meaning dapat involved rin sila BFP sa atin. Na-appreciate din nila na merong ganong part, may mga conditions sa electrical na nag-govern doon sa system natin, which is good actually. Marami rin naman ngayon electrical sa BFP, di ba? So yun, yung na-mention nga sa left side, merong NEC. So basically halos parang pinattern natin kay NEC yung natin, di ba? Yung PEC natin. Siyempre, as an aspirant. Ngayon, aspirant, dapat alam nyo kung ano yung ginagawa nyo. O tinan nyo, as ito sample, yung luma nasa kaliwa, yung bago nasa kanan. So, ba't ko pinakita to? Kasi, nagbabago yung natin eh. Dumadagdag, kumbaga mas marami na tayong considerations na nakikita. Hindi lang ibig sabihin to pinahihirapan yung mga aspirants sa gumawa ng TR. Ibig sabihin, na didetermine natin, nare-realize natin na hindi lang tayo dati hanggang art flash lang or firepro lang. Yung pala may harmonics na dapat i-consider na nag-i-impact na doon sa system natin. So yun yung purpose ng board. Kaya ganito yung lumalaki at dumadaming topics na dapat ma-involve tayo. So dadaanan ko lang to para lang may idea kayo. Pansinin nyo lang, yung laman nito, parang pag sa taong hindi kumukuha ng TR or hindi na nag-electrical design analysis, parang napaka-generic, hindi ko siya ma-appreciate. Pero basically, ganyan yung laman ng TR ko. Ngayon, marirealize mo, pag nagpa-practice ka na, kulang. Kulang talaga. Dapat i-improve pa. So, forward ko lang. Ito, sample. Learning ko sa sarili ko, ngayon talaga nung pinapractice ko na yung design analysis. Pansinin niyo itong TCC curve. Naglagay ako ng coordination na hanggang ilang laman. 1, 2, 3, 4, 5. Pero in reality, yung coordination yan, mahirap na gawin. Pwede mo na i-zoning yan. So, pag talagang sanay ka na, marirealize mo, kinumplay mo lang yung TR, pero hindi mo na-appreciate na meron palang purpose na hindi dapat pagsiksikin lahat. So, sana, pag gagawa na tayo ngayon, or anticipate na natin yung mga designs or analysis natin, dapat realistic na, practical na. Hindi mo isisiksik lahat. I-group nyo pag kayo na yung gagawa ng analysis. Is-zone nyo. Yan. Tapos, art flash. So, reliability, actually, ginagamit din natin yan. Doon sa mga nag-energy audit din, makakatulong din sa inyo yan. So, di ba, hindi lang dati parang statistics lang yung reliability. Hindi natin kinukonsider as engineering yun. Pero ginagamit pala natin. System, process. Ayan. So, ito yung mga bago na nag-improve na. Almost the same, mapapansin nyo, pero ayan, nagbabago na yung graphics nila. Ayan, art flash, pero may mga dumadagdag na. So, pinagsama ko na. So, meron bang cost impacts talaga? So, ito na actual na. Meron nang nagpa-power quality analysis, di ba? So, ngayon, short-term cost, meron ka na kagad na service eh. Meron ka nang kinuha. Paano kung may findings pa na may trouble? Or big impact item? Alam mo, sobrang na palang lagging ng power factor nila. So, kailangan nyo magdagdag ng halimbawa ng capacitor bank. So, ibig sabihin, magde-decide kayo ngayon, o kukumbinsihin nyo ngayon yung yung management nyo, boss, kailangan ba kailangan natin magdagdag ng ganito, pero may shutdown tayong ganito. Okay ba sa inyo? O tatyagain natin na matagal to, pero ganito yung magiging cost ng kuryente natin every month. So, ganun yung magiging analysis nyo na. Hindi na yung sobrang boss, 1 MBA times 2 times 3. Hindi na natin ibibigay ng formula syempre yung mga non-technical. Ang i-explain natin, boss, ito ang cost impact niyan. Meron tayong service na babayaran temporarily or pwede tayong bumili ng sarili equipment, pwede tayong mag-in-house training or kung ayaw nyo, tayo, subcon. Tapos, may possibility na may downtime din yan kung may findings na makikita.
So, gano'n na magiging ano natin, analysis as property manager, as ano ka, project manager, yun ang sasabihin mo kasi naiintindihan mong kailangan yun. Para magka-budget naman ngayon, dapat paintindi mo mismo sa owner or doon sa mismo nagma-manage ng ano mo, property mo, 'di ba? Ayan, so ngayon may PQA na, 'di ba? May pati harmonics sinisilip na rin. So generic pa rin 'to. So supposed to be, ayan, lalagyan na natin sa ilalim. Ito dapat i-improve pa natin. Lalagyan natin ng dahilan na hindi lang dahil sa pandemic. Sa baba, yung usage and attributes of the loads of Plaza C can influence the behavior of the transformer. So usually ganito yung laman ng TR. Pero kung tayo ngayon, gagawin na natin siyang part ng business natin, sasabihin na natin na itong laman, dati merong kang tenant ng ganitong load, tapos ngayon nawala yung load na yun. So ito ang impact niya. So wag lang natin sasabihin na nagka-pandemic, bumawas na. So i-explain natin, ang assumption natin, yung magbabasa niyan hindi naiintindihan yung laman ng data. So dapat i-attract din natin sila na maintindihan nila yung reports para alam rin nila na kung ano yung kailangan gawin in the future. Magiging reference din nila. O yan. So may cost effect ba? Itong sample natin, meron pala 2.6 million. So, 'di ba? Kaya part na rin ngayon ng requirement natin, usually, pag nag-ano ka, pag gumagawa ng TR, pati bill of quantities gumagawa tayo. Anong appreciation ko diyan? Meaning, kung kaya mo na rin i-propose do'n sa client mo, "Boss, ito ang impact ng ano natin, project natin. Pag approve yung capacitor bank, ganito ang possible budget mo." At least may value added service ka na na maibibigay do'n sa client mo. Natulungan mo na sila. The same time, ma-appreciate nila yun. Babalik sa inyo yun, pwede pa kayong ma-recall to execute this project, di ba? Kung kayo lang yung nag-study ng facility. So, ito yun nga, pati nga ito actually, cost benefit analysis meron na sa mga bagong TER. So, yun nga, ibabalansin nyo. So, ibig sabihin, yung cost ba ng capacitor bank, okay akong i-gastusan yung 2.6 million versus, ano ba, magiging 90% ba power factor ko? Ano magiging impact sa akin nun? Gaganda ba yung monthly bill ko? O halos equal lang? O wag na lang? O magpapalit rin naman ako ng ano planta next year. O wag ko nang ituloy. 'Di ba? So, ganun na yung magiging approach natin as professionals. Kumbaga, ano na rin tayo, business na rin ang background natin. Management na rin. So, kaya na natin magbigay ng interpretation na, boss, itong impact niyan, ang cost niyan, ito. Go ba tayo o hindi? So, mas madaling intindihin ng mga decision makers. So, yan, sa feeder, power pump, so, okay, so, paki-check nyo lang to sa project management. So, basically, actually, halos ganito rin yung ano natin, electrical design analysis. Siyempre, ang equivalent ng conception initiation, data gathering ka, di ba? Doon sa design and planning, data gathering pa rin. Tapos, bago mo i-execute, siyempre, lahat ng permits, lahat ng requirements, lahat ng schedule, lahat ng personnel, i-ready mo kung mag-a-analyze ka. So, during din ng execution, siyempre, hindi rin pwedeng hayaan mo lang yung tao mong nandun na magbubukas ng panel. Yung pala, hindi nila alam, mataas ang arc flash values ng panel na yon. Wala pala silang PPE dala. Tapos sa project closing, ganun din. So, dapat, kumpleto data, in-study mo yung result, tapos, syempre, yung closing mo, maiintindihan no magbabasa. So, technically, ganun dapat yung ginagawa nating electrical design analysis. So, ito part na ng TR, guys. So, kaya part na ng TR is ganun nga. Tinitrain tayo na ganun na mag-deliver ng report natin. So, ayan, ito. So, ito yung breakdown. So, kung basically yung TR natin, ito rin yung electrical design analysis. Pero, ang kailangan natin ngayon is paano natin ma-appreciate ng tao. So, later, matutulungan ko kayo na mas maintindihan pa. So, forward na. So, ngayon, punta na tayo sa question. Do we really need to do an EDA? Again, babalik tayo sa cost, sa contract. So, laging babalansin natin lagi. Yung safety ba ng tao versus sa cost? Ano mas priority? Siyempre, safety ng tao at safety ng property. Magtitipid ka ba kung alam mo may na-experience ka ng problem or alam mo na matagal na walang
preventive maintenance man lang or matagal nang walang design analysis yung project mo or yung facility mo. Contract natin guys, lalo na diverse tayo. Meron tayong nasa employment, meron tayong nasa under facility, meron tayong contractor, may supplier tayo. So ibig sabihin, pag andun ka sa facility, ang contract mo is ayusin yung sistema ng project mo. Hangga't maaari, minimal downtime. So ibig sabihin, dahil job description mo 'yan, alam mo na kailangan na mini-maintain mo or mino-monitor mo via electrical design analysis yung system mo. Hindi mo hahayaang umandar lang siya na hanggang masira lang. Which is babalik rin dun sa kanina na may reliability tayo. Part na rin nagiging studies natin. Ngayon, hatiin ko si design analysis natin sa dalawa. Dati kasi, ang pagkakaintindi ko, usually, existing facility mo lang siya magagamit. Kasi yun yung existing di ba? Sisilipin mo kung adequate pa lahat, tama pa ba yung mga settings ng mga equipment. Pero, pwede mo rin palang gamitin si electrical design analysis sa construction stage or sa design. So, sabi nga ni Engineer Tabios last time, actually binaro ko sa kanya tong tong flowchart na to. Sa feasibility side, pwede natin gamitin si power system study. So, saan natin gagamitin yan? Halimbawa, ikaw, again, uso ngayon, contractor, design and build and specialty. So, ngayon, kung meron ka ng design, na yung basic, yung single line, yung load sked, tapos yung floor layout, plan layout, pero dahil marunong ka mag-analyze nung plano ng electrical, marirealize mo may voltage drop, yung loads mo pala puro may harmonics or puro motor loads. Alam mo na hindi sapat yung mismong yung basic design na ginagawa natin, yung sinasign and seal. Kumbaga hindi lang natatapos dun sa sinasign and seal na plano. Dapat re-reviewin pa natin yun. So, anong advantage nun? So, bago pa lang ma-execute yung plano, alam mo nang ma-anticipate na maaari ka na may variation order na additional with valid reason. Or maaari mo na siyang i-BE dahil baka medyo na over-design ka. So, gano'n naman sa kanan, sa existing facility, para ma-prevent natin yung problema, ma-prevent natin yung accidents, ma-prolong natin yung equipment. Kaya dapat, ang approach talaga natin, ano yung practicality, bakit ginagawa natin yung electrical design analysis or your power system study. So, sample case studies. Hinirap ko yung iba guys kay Ma'am Chi. Kaya baka familiar sa inyo to. So again guys, kung maglalagay kayo ng ng kinuha nyong sample, dapat bigyan nyo ng credits or para hindi nyo kayo ng kinuha nyo lang. So, di ba, ito yung minensyon ko kanina. Sabi sa RA 7920, Article 4, Section 33, dapat merong nagmo-monitor or merong nag-govern na i-implement yung mga ganito. Yung mga studies na yan, kung tama ba yung system natin. Actually, kudos do sa mga facilities na although medyo may mga challenges sa kanilang facility, pero pinakita nila sa board na willing sila makipag-cooperate. So, ayan. So, kung paano tayo nagsisimula usually ng electrical design analysis, review natin kung may single line. Sir Jimmy, nire-review yung single line. Okay ba? O doon sila nagko-comment para alam niyo kung ano yung sisilipin nyo. Ito, good. Meron sila sa site. Napakadalang ng mga facility, lalo na yung sobrang may edad, na mayroong existing na single line. Kung meron man, hindi pa updated. Which is dapat ina-update din na natin at least 2 years, 3 years, 5 years. Or kung meron ka major changes na ginawa. Which is madalang na ginagawa. So ito guys, tingnan nyo to. Sorry, medyo lang ako, magsasabi lang ako ng totoo. Medyo masikip. 'Di ba sa PEC pa lang natin, kaya inuna ko ni PEC, andun na yung Bible natin Mapapansin niyo na, pwede na natin i-recommend na findings natin masikip. Doon pa lang ito, tingnan niyo yung transformer tsaka yung panel, 'pag binuksan mo na yung pinto ng panel, ang sikip na. So hindi na siya safe environment for working individuals, 'di ba? What if may bisita ka na non-electrical practitioner, hindi natin na-highlight na importansya na may arc flash pa lang pwedeng mangyari diyan. So, maaaring madisgrasya, 'di ba?
yan ang pinakaayaw ng business, yung magkaroon ng labor or merong mga dole, 'di ba? May madole sila dahil sa mga malpractice or accidents, 'di ba? Yan, katulad nito. So, supposed to be, ideally, kahit yung mga meter center natin, may boundary line yan. So, kahit ang board, pasintabi lang, kahit ang board or kahit sila Ma'am Chi, dapat, technically, medyo malayo, may boundary, or may PPE. Di ba? Kung ideal na yung scenario natin. So, dapat, as practitioners, unti-untiin natin na i-encourage yung mga boss natin, yung mga managers natin, yung mga natin, yung nasa site, yung mga civil, usually, yung mga safety natin, 'di ba? Hindi madalang naman meron ding safety na hindi electrical. So, dapat ma-appreciate nila na dapat meron palang art flash boundaries na dapat sundin. Katulad niyan, ito pa sample. Ito, part ang simple ng idea pero tingnan nyo, may alikabok yung panel. Ito, pointer. Ito, may alikabok yung panel. Yung alikabok na yan, actually guys, pwedeng mag-cause ng art flash yan. So, kung alam natin na gano'n ang impact, dapat bago magpa-site visit hangga't maaari palinis natin 'yan. Ayan, so ito medyo good, medyo may boundary line na sa baba. Pero hindi lahat ng facility o may ganyan. So, actually kahit ganito energize yung system tapos medyo may lalapit, ta's mapapansin niyo may susi pa dun, oh. So, madaling mabuksan, ayun may susi yata sa baba, oh. So, dapat authorized personnel lang bubukas niyan. So, dapat kaya natin explain do'n sa mga boss natin, kung halimbawa, boss natin, property manager, meron siyang investor na dadating dahil boss nga, ididiretso niya lang. Explain natin na hindi puwedeng lumapit kahit sila pa yung nagbabayad do'n sa project natin, 'di ba? Na hindi sila ma-o-offend. So 'yun, i-highlight natin na may mga impact talaga 'yan, maaaring may accidents na mangyari. Ito good, coordination. So ayan, medyo focus na. So ano ba yung load flow analysis? So, real and reactive power flow, voltage at each bus, voltage voltage drop, busbar loadings, transformer loading, genset loading, battery loading, system power factor. So, sinisingit ko na po unti-unti si battery loading. Kasi guys, di ba, nauuso na si BESS, nauuso na si hybrid na solar. So, consider na rin natin yan sa facilities natin. Case study. Pansinin nyo to. Ito nga, common load sched. Sumunod naman sa code natin, merong main, wala lang yung yung kite rating. Pero meron kang sets of wire. So, meron kang conduit, meron kang grounding, may number of sets. So, kinonsider nila yung sizing, di ba? So, ito yung classic na multipliers natin. Kung paano tayo nagsasizing ng wire and protective device. Pero, kulang pa pala yun. Kasi, halimbawa, ito yung load sched, pero ito naman pala yung number of sets of wire. So, ibig sabihin, kung hindi na consider ang derating factor niyan, laging mainit yan. Almost laging summer tayo, mainit ang natin, ambient temperature natin. So, magtataka kayo, bakit laging mainit yung wire nyo? O laging meron nagtitrip? Or laging parang may hotspot sa mga nyo, sa mga thermal scanning nyo. Yung pala, maaaring hindi na-consider na kailangan palang derating factor ng cables kasi ang siksikan na oh. Or baka simple lang, baka kailangan na ng improvement. Lagyan lang ng ng bet kung hindi naman readily accessible sa sa non-authorized personnel. 'Di ba? So, ayan, part na yun ng mga analysis natin, yung mga simpleng solutions na hangga't maaari walang major cost impact. Ayan, katulad nito, ang linis ng cable tray. 'Pag sa normal na practitioner or medyo bago-bago, ang tingin natin, wow, ang ganda, which is good, naka-group, naka-tie, so naka-sets din, hindi na pinaghiwalay yung pace. Pero baka sa sobrang dami naman, na pagkakadikit-dikit, hindi na na-consider yung mga temperature constants natin, yung mga multipliers natin, pati ambient temperature niya. Yun. So, yun yung part, kaya tayo naglo-load flow analysis.
Akala natin dati okey na 'to, yung pala kailangan na natin i-consider 'tong mga 'to. Eh, halimbawa ito, ano 'to, cold storage. Pero hindi cold storage yung project, sample lang. Halimbawa cold storage mo sobrang haba nun, 'di ba? So meaning 'tong wires na 'to, bukod sa voltage drop tapos ano pa, yun nga derated pa, baka nga hindi na umaabot yung tamang ano natin, sizing ng ampacity dahil ang layo na. So kaya kailangan natin mag-load flow o sample para mas ma-appreciate lalo. Nung simula, halimbawa ito yung ano load sched kanina, 1.6 MVA. Tama naman ang size ng wire, tama naman yung length. So na-consider si voltage drop, pero dahil sa sobrang layo, yung pala, yung mismong binabato ng transformer, hindi naman pala kasya yung capacity. So ma-analyze natin 'yan. So kung adequate pa ba si transformer o hindi. So ngayon, ang purpose nung ano, load flow analysis natin, puwede nating i-consider na, "Boss, baka puwede nating ano, may budget pa, baka puwede nating i-propose na 2 MVA na lang yung transformer para mas optimize yung system." Kaysa yung nagawa mo na yung project tapos saka ka pa magdadagdag ng bagong service entrance, mas masakit sa ulo yun, 'di ba? So, dahil kaya nating mag-load flow, kaya nating explain na, "Boss, ito talaga impact niyan, ito yung mangyayari 'pag hindi natin ginawa yan." Baka mas masakit sa ulo kasi operating na, dun ka pa magdadagdag or baka naman puwede pa rin, so depende sa situation, kaya niyo ngayong mag-decide as engineer na puwedeng pamatagalan, baka mas maganda 2 MVA na, pero kung hindi naman magdadagdag kaagad, o sige, after 5 years anticipate natin may bagong service entrance tayong gagawin. Oy, pero yun pala akala natin transformer loading lang chineck natin, yun pala hindi rin umaabot yung power hanggang sa dulo. Kailangan pa pala nating adjust yung transformer top. Let's face it guys, usually ang nag-i-install sa site hindi basta-basta ginagalaw yung top. Hangga't maaari default settings para mas less ang stress, less ang pressure, less ang pananagutan. So ngayon dahil marunong ka as site engineer or project manager na guys kailangan natin i-coordinate, halimbawa si utility magbibigay niyan, puwede niyo i-request kay utility, "Utility, ito yung aming ano, electrical design analysis, paki-confirm kung okey sa inyong gawin 'to." Kung pumayag sila, eh, di yun, so ano, okey yung load flow ng system mo. Oh, so naiwasan niyo yung possible variations, na-optimize niyo pa yung system. Hindi ka magtataka, "Uy, ba't bumibitaw yung motor natin, hindi siya nag-e-energize, lagi nagdiniwisan stripping." Yan, so yun yung purpose nun, yun yung practical side. Again, ayan, so hindi lang ano, hindi lang siyempre si bus, hindi lang si transformer, so pati si cable mache-check na rin natin sa ano natin, load flow analysis natin. Kung hanggang sa dulo kasi usually again nga, 'pag sanay lang tayo dun sa load sched tsaka single line, akala natin adequate na. Yung pala dahil sa combination na ng mga loads natin, gumagawa na siya ng reason na hindi na nagiging adequate yung binigay nating transformer or anticipate nating capacity ng system. Yan. Pati actually breakers puwede rin natin gamitin, combination ng short circuit tsaka ano, load flow mache-check din natin yung size ng breakers. Disclaimer guys, hindi ko ini-endorse yung software na ginamit ko. Ito lang yung ginagamit ko, nagkataong natutunan kong gamitin. Pero any software will do, basta license lang 'yan, puwede niyong gamitin. Ayan, so ang daming stages 'di ba, siguro 4 yata o 5 na nangyari, saka niyo na-optimize. So ibig sabihin, hindi lang yung ano, isang pasadahan yung gagawin natin sa halimbawa gumagawa kayo ng TR, hindi puwedeng isang pasadahan lang yung gagawin niyo, okey na. Good yun kasi sa TR, manual yung ginagawa. Pero ang idea dapat, 'pag magpo-propose na kayo ng analysis, is lahat ng combination ng loads, tsaka kung ano yung status ng bawat ano, bus or load or source, masisilip niyo na, ma-o-optimize niyo na. So yun yung general idea kung bakit talaga tayo nag-e-electrical design analysis. So 'pag nakita niyo yung green, I'm not sure sa older versions ng ETAP, kung nage-green yung ibang part kung na-optimize niyo na, kung dating red, okey? Um, Short circuits. So bakit natin kailangan yung short circuit besides dun sa coordination settings natin, relay settings. So yung common na di-discuss sa'tin, sources natin genset, utility, motors,
loads, lamp loads. So, combined loads, di ba? So, ito, isang sample project. Imagine, dahil ang genset mo 5, tapos ang goal mo pa, less than 10 seconds dapat, energize lahat, synchronize na yung system mo, hindi mo na-realize, more than 100 kaik pala yung ano mo. Ito, nakalagay 100 kaik, guys, Not sure kung familiar kayo sa project, pero wag nyo na lang i-discuss. For sample lang to, 100 kaik na, akala natin, ang mahal na nito. Mahal na synchronizing panel na to. Akala natin sagad na. Hindi pala na electrical design analysis. Nung nagkataon, nang ginawa namin to, yung pala 126 kaik na yung equivalent. So imagine, akala natin yung kung traditional na in-order na natin yung yung equipment, kulang pa pala yung kaik rating, di ang sakit sa ulo. So hindi mo naman pwede i-retrofit yan, ang laki ng panel na yan, pati yung mga bus niyan. So sakit sa ulo, di ba? So dahil nagkaroon ng ganitong situation, dahil na-analyze nyo ng maaga, pwede nyo i-propose, boss, baka pwede nating gawing pwede bang meron ba tayo available na mas malaki sa 100 kaik na breakers? Pero mas mahal kasi hindi common, di ba? Or pwede ba natin paghiwalay na lang yung synchronizing panel tapos natin, i-groupings natin yung critical na kailangan within 10 seconds aandar na. Di ba ang ganda pakinggan nun na na-analyze mo na kahit may plano na, pero nakita mo na prevent yung millions o hundreds of millions na magiging cost na prevent nyo na or na-anticipate nyo na. Dahil marunong kayo mag-electrical design analysis. Yun, so, si short circuit, bine-verify mo si closing and latching. Si closing and latching para kay high voltage and medium voltage na protective devices. Tapos interrupting, usually, ito yung, although meron si medium at saka si high voltage na protective device, usually, kay low voltage yan. Ayun, so kaya ko na-mention, save equipment from large mechanical forces. Kung na-anticipate natin yung kaik rating, mape-prevent natin. Kasi actually, kaya kung nagbukas kayo ng panel or na mga motor control natin, yung maraming butas na yung nalagay sa panel. So ngayon, ay sa mga bus pala, sorry, sa bus, para hindi siya pumipitik. Literal na pumipitik siya talaga pag nagkakaroon ng short circuit, nagwo-warp talaga yan. So ngayon, kung hindi tama yung mga bracing na nilagay natin, magtataka ka na lang, mayroong nagkakalasan, or laging may nag-disconnect, di ba? So thermal stress, again, yun nga, kung hindi ready yung bus, yung cross-sectional area ng bus mo, hindi naka-ready sa taas na short circuit, lusaw yan. So again, good thing, marunong kayo mag-electrical design analysis. So, yung pang isang importante, magagamit nyo sa relay coordination settings, lalo na sa medium voltage and high voltage. Ito sample. So, please remember kung ano yung itsura ng mga nando sa sa sample na TR namin. Ngayon, yung pala dapat, ang approach natin is pakikita na natin yung ganito. Hindi lang tayo nakapokus kay three-phase fault. Yung pala minsan, meron ding situation sa mas mataas CC line to ground fault. So akala natin yun na yung maximum na short circuit rating, yung pala hindi pa. Ibig sabihin, hindi lang siya one run talaga. Ira-run nyo pa rin yung same system using naman do sa single line to ground fault formulas. Tsaka combination ng mga impedances. So, ang difference nun, usually sa TR, syempre, gagawin nyo, dahil ang dami nang combination ng isang run pa lang, itutulong nyo lang dire-diretso. Pero, dahil kayo na mismo, as ginagamit nyo na to, as nyo na to, work or business nyo na, dapat checkin nyo na lahat ng angles. Lalo na kung may mga, loads ka na, mas maliit yung, zero sequence impedance nila kaysa do sa sa positive negative. Minsan mataas yung single line to ground fault nun. So ito yung sample, yung bus 4. So tingnan nyo, 14.062. Tapos ito 12 lang. Pero usually ang nakasanayan natin mataas ang three-phase fault, di ba?
Anong reason? Ayun, mas mababa yung impedance nitong series sequence natin versus do sa positive at saka ano, tsaka negative. So yun, guys, clue na yun. So, pag halimbawa, nag-present kayo ng TR nyo, kaya nyo na i-justify, sir, ito yung usual ang reason yan, kaya nagkakaroon ng single line to ground na mas mataas doon sa three-phase fault. In a way, kaya nyo na siyang i-justify na alam nyo na yun yung reason or one of the reason, possible reasons, di ba? Kasi alam nyo na yung singit-singit eh, kung ano yung nangyayari talaga. Hindi nyo lang kinumply kung ano yung nakikita nyong common na TR. Ayan, so naalala nyo kanina, merong mga mechanical forces, merong mga ano, thermal stress. So imagine itong ano, tong MCC na 'to or kung ano man yung panel na 'to, imagine ninyo, ta-try nyo lang i-retrofit kasi nga na-order nyo na, nagtitipid kayo eh. So sabi, hindi, retrofit na lang natin. Eh dahil ni-retrofit nyo, hindi nyo pala na-realize yung gap ng mga bus sa loob ng ano, ng panel nagdikitan. So may mas maliit ngayon ng path, kaya mas malaking posibilidad na magkaroon ng short circuit at saka arc flash. Eh pero kung na-prevent nyo na kaagad yun from the start, dahil alam nyo na nga mag-analyze in advance, hindi nyo na pagdadaanan yung ganitong problema, di ba? Ayan, so ito yung example, ito yung shop drawing example. So, faults. So, daanan ko lang sandali. So, meron yung three-phase fault. Tapos yung single line to ground. So, ito yung minimension ko kanina. Yung zero sequence reactance is less than positive sequence. So, kaya kanina, tumaas yung ano, yung single line to ground compared sa three-phase fault. So, ngayon, usually, by data, 85% of faults are caused by single line to ground. Kasi madalang naman yung makakaiwang ka na or may babaksak na metallic or conductor na sabay sa tatlong paa, di ba? So usually isang side lang ang nagiging cause. Lalo na kung malapit ka sa source sa may utility. Ayan. Tapos, usually, kung hindi naman mas maliit ang series sequence reactance mo, yung value ng single line to ground natin is less than 100% or almost 87% lang nung three-phase fault. Kaya talagang ang basic na idea natin is three-phase fault lagi ang mataas ang values in terms of short circuit. So cycles, ako honestly, nung nagsisimula ako, hindi ko na-appreciate si cycles. Yung pala, same lang pala si subtransient, same lang si one-half cycle. Same lang si transient, at saka si 1.5 to 4 cycle. Tapos, same lang si steady state, at saka si 30 cycle. So, anong gamit nila? Pag, ang kinukuha nyo short circuit, ay ginagamit niya yung half cycle. So, anong purpose niya? Para makuha niyo yung closing and latching na medium voltage at saka high voltage. Sorry, HB to hindi LV. Tapos, tama, HB. Tapos yung LB, wala lang, hindi ko lang nilagay yung slash. Yung low voltage breakers, yung interactive capacity. Yung direct na mismo, yung capability niya na. Tapos, yun nga, mga panels, switchgear, yan, yung mga busbar bracing, yung thermal stress, ma-anticipate na natin. Sa relays, instantaneous settings. Yan ang gamit ng subtransient. Tapos, pag transient, yung interrupting, tsaka yung protective device para sa high voltage. Tapos, sa steady state, normal operating condition na, para sa overcurrent settings ng relay. So, bakit ko siya hinighlight dito? Kasi, nung time namin, pinagawa kami ng ganitong table. Sabi, gawa kayo ng ano ba mangyayari pag may subtransient, pag ginamit mo yung transient, at saka steady state. Nung binalikan ko yung TR ko, na-realize ko, ginawa ko lang siya talaga. As in, may values ka naman may table ka eh. So, in-input lang, naglagay lang ako ng tatlong table. Yung pala, pag na-realize mo yung gamit, tatawanan mo yung sarili mo. Eh, puro low voltage yung project ko. So, ba't ko pa ginamit yung transient? Siguro kung may yung nag-check nung TR ko noon, marunong, baka natatawa sa ginawa ko.
So, ngayon dapat practical na yung TR natin o yung report natin. Wag lang nating ilalagay sa report na merong ganito dahil alam lang nating ilagay yung formula. Pakita rin natin na may limit or alam natin kung saan talaga ginagamit. Okay? So, harmonics and power factor, pinagsama ko na. So, power factor, harmonics, capacitor bank, motor starting. So swerte tayo ngayon, wala pa do sa mga TER yung motor starting. Pero that is a good practice to learn and to execute and to practice. Kasi dito, ang laking impact nito sa system natin, yung motor starting natin. Lalo na yung mga nuisance stripping natin. Kasi lalo na ngayon, pag kayo yung halimbawa nag-electrical design analysis, di nyo naman pwede sabihin, boss, ito limit ko, wala akong motor starting analysis. Eh, ang kailangan nga nila yung buong system. Eh, kung puro motor yung load nila, tapos high torque lahat, eh, hindi pa gumagamit ng mga inverters, so kailangan may analysis ka rin sa motor starting. Sample, kung mapapansin nyo, baksak na sa load flow, di ba? Kasi 2,000 HP, tapos medium voltage. So ngayon, kung mapapansin nyo, ito, halimbawa, ito yung default design mo. Sinunod mo lang, in-implement mo lang, in-install nyo lang. Yung pala, pwede mo siyang solusyonan in advance. Pwede ka na maglagay na pwede mong gawing isang solution per solution. Yung top ng transformer mo, excuse me, top ng transformer mo, pwede mo palang galawin para ma-meet mo yung optimal load flow. Or, posibleng maglagay ka ng capacitor bank dun sa pinakamalapit na nagko-cause ng lagging power factor mo. Isang solution yan. Pero, dahil nagpa-practice ka talaga, hindi mo pwedeng basa-basang suggest na, boss, galawin lang natin yung top, lalo na kung existing na yung project. Kung bago pa na-execute, pwede mo na sabihin, o sige, anticipate na natin, ito yung top. Pero ano ba ang disadvantage pag yung top ang ginalaw natin versus sa maglalagay tayo ng capacitor bank? So kung yung top ang inilagay natin, ibig sabihin yung lahat ng branch sa ilalim niya, naka-push na yung natin, more than sa 100% na yung pinupush na voltage yun. So pag sumobra ka rin naman sa 105 o 103%, na rin yan, errors na rin yun sa system mo. Baka mag-overload na yung mo, over-voltage na yung system mo. So, masira na. So, minsan, maganda yung idea kung sure ka na in the long run, hindi ka magbabawas ng motor or ng loads mo na nagkakos nung laging power factor. Pero, kung sure ka naman na hindi mo pwedeng basta-basta galawin yung transformer side mo dahil utility yung nagbigay niyan, tapos ayaw mo rin na may downtime, pero kaya mo i-manage na yung mismong motor loads mo lang na malapit na talagang contributor ng problem, yun na lang yung ida-downtime mo. So magkabit na lang kayo ng capacitor bank na adequate size dito. So yan. So pwedeng ibalik mo sa normal, tapos naglagay ka lang ng cap bank. So kung mapapansin nyo, halos pareho pa rin na na-optimize yung system. Ngayon, art nyo na yan. So, artist na rin kayo. Kumbaga, design nyo na yan. Decision nyo na kung paano nyo i-combine yung experience nyo tsaka yung actual scenario sa project. Kung mataas rin ang risk appetite nung mismong may-ari or okay lang may downtime or ayaw nyo may downtime, gusto nyo lang produce ng produce. Share lang ako ng konti. Sample, may textile plant kami na puntahan. Kung makikita nyo ang ibang textile plant sa Pilipinas, sobrang ang daming problem. Na, ewan ko ba't nagkakaroon ng permit. Kahit basa na sa may panel, tuloy pa rin sila. Kahit may steam na dumadaan sa malapit sa panel, tuloy pa rin sila. So, imagine ganun facility yung hiningihan ka ng proposal. Sinabi ka, engineer, site visit nga to, kailangan ko ng electrical design analysis for permit purposes. Di ba, hindi mo naman pwedeng basta-basta tanggihan, di ba? Unless sobra talaga ang daming problema. Pero, normal na may encounter natin na maraming lumang facility na kailangan nating improve na pag i-apply natin si electrical design analysis, sasakit ulo natin sa daming scenarios na kailangan nating ayusin.
So, arc flash. Generally, alam natin ang idea, ito si arc flash. Restricted, limited, tapos arc flash boundary. Yung safe na, yung kahit wala ka ng or pinaka-minimal na PPE na gagamitin mo, pwede ka na magpadaan ng ng mga visitor mo. Yung katulad yung kanina, yung may yellow line doon sa facility. So, meron silang gano'n, halimbawa. Pero, wag nating kalimutan na hindi lang siya horizontal. Pabilog siya. Kaya kung kanina, mababalikan natin yung isang picture. Yan, halimbawa ito. Ibig sabihin, halimbawa kung ang arc flash boundary na natin ganitong kalayo hanggang dito, horizontally. So, ibig sabihin, dapat sa taas din, kung may papanik dyan, alam niya, pareho rin dapat ng layo dito, ang impact nun doon, lalo kung meron siyang ino-operate na device dito sa taas. So, ibig sabihin pabilog, pati sa likod. Lalo na kung freestanding yung panels natin. Baka akala natin sa harap lang yung yung impact, yung pala, pwede rin pag sumabog, tatama ka rin sa likod. So yun, dahil marunong kayong mag-electrical design analysis at kaya nyo ngayon explain doon sa inyong mga boss or doon sa mismong project owner or facility manager, so mas mababawasan yung risk ng tao na magkaroon ng aksidente, di ba? Yan. So, sample, arc flash. Yung default natin, level C. Yung natin, PPE na natin. At 0.1 second. Yung fault clearing time natin. Tapos, di ba tayo, minsan, gagawin natin, magde-data collection tayo, sabi natin, okay na yan. Assume na lang natin yung natin, short circuit ng source, ng utility. Assume lang natin. May mga gano'n. Ako dati guilty ako na gano'n na nag-a-assume na lang ako na kung ano yung general sa area. So, sample, dati, halimbawa, in-assume ko 100 MVA pala yung short circuit nung area. Yung pala, may impact rin pala yung short circuit ng utility sa values ng mo, arc flash mo. So, imagine, yung pala nga actual is 399 MVA short circuit. Yung pala, level C, tumataas-taas na pala yung mo, incident energy mo, 6.4 na, 5.8 na. Eh, what more industrial complex ka nakalagay? Nag-expand ng expand yung area. Hindi ka nag-update ng design analysis kahit every 5 years. Eh, hindi ka updated. Yung pala tumaas na, naging 500 din ba yung utility? Yung pala, baka mamaya yung level C mo, level D na. Eh, nung nagme-maintain ka, hindi ka pwedeng mag-downtime ng equipment, nagme-maintain ka, nagulat ka, bakit hindi kinaya nung suit mo, ba't nalusaw? Yung pala, hindi mo na-update yung system mo, tumaas na pala yung short circuit ng source mo. So, yun. So, dapat practical din tayo. So, dapat, kaya natin i-propose sa mga boss natin, boss, budgetan natin yan. Hindi pwedeng hayaan lang natin umandar dahil yung ibang katabi rin nating facility, nakaka-impact rin sa grid natin. So, kailangan paminsan-minsan budgetan natin, lagyan ng study para alam natin na okay pa rin yung configuration ng system natin. Ano ba to? Ito pa, sample. Halimbawa, pareho ng short circuit ng galing sa utility. Tapos, wala kang ginagalaw. Eh, nagkaroon ng problema. Kailangan mo kagad magpalit ng breaker sa part na to. Eh, hindi pareho ng brand at ng model yung nabili mo dahil wala ka nang mabili sa market dahil luma na tong unang sample na to. So, bumili ka ng, kala mo pareho lang kasi pareho na ng capacity. Binili mo, kinabit mo yung breaker doon. Yung pala, sobrang taas ng sensitivity niya, hindi niya na-detect yung mga small value na nagko-cause ng arc flash, ng fault. Kasi technically si arc flash, para siyang imagine niyo small current na nag-iipon pa unti-unti, na nag-iipon, na nagkakaroon ng pressure. Kaya nga ang nangyari, dito sa sample na picture na to, balikan ko ng konti. Doon sa pinakataas, sorry.
Nakataas yan. Yan. Eto, ayun, di niya napansin, yung alikabok na yan, unti-unti na pala gumagawa ng charge. Ngayon, siguro akala nung humawak nito, low voltage lang yan. Sige, okay lang yan. Buksan ko. Nasunog yung kamay niya. Actually, kinuha ko to sa Facebook eh. Itong picture na 'to. May nag-post siya, nung hinawakan niya sunog yung kamay niya, hindi niya akalain nag-arc flash. Kasi akala mo low voltage lang, eh, yun pala nag-iipon na ng charge yung system mo. Eh, usually 'pag mga low voltage breaker natin, 'tong mga 'to, wala naman siyang settings na sensitive sa ano, eh, sa arc flash, eh. Ang goal niya lang is hangga't maaari mataas ang kite rating niya, iso-sustain niya yung system, 'di ba? Eh, kaso medyo ibang direksyon ni arc flash. The more na tumatagal na hindi nagre-react yung ating breaker or protective device, the more na nagcha-charge yung energy niya, the more na lumalakas siya. Yun. So, balik na ako dun sa slide kanina. Continuation lang, si arc flash kasi natin at saka yung ginagawa natin usually, time-based tayo guys. So, ito yung ibig sabihin, kung yung dating curve nung halimbawa ganito yung original curve, eh, tapos yung binili mo pala na model, same ampacity, pero iba naman pala yung curve niya, mas mataas ang sensitivity niya. Eh, yung arc flash mo dito, nag-iipon na dito. Eh, hindi pa nasa-sense yung bagong breaker mo. O, posibleng tumaas na yung dapat na value ng protective equipment na gagamitin mo. So, balik ako dun sa slide. Yan. So, nung tumaas yung yung fault clearing time, ibig sabihin, dalawang interpretation yung inherent na capability ng device mo to clear the fault or yung settings na ginawa nyo. Halimbawa, for this example, kung halimbawa low voltage to, although medium to, dahil low voltage, 0.4, 400 volts. So, dahil low voltage to, wala siyang settings na maging sensitive sa arc flash. Eh, dahil nga bagong yung breaker mo, mas tumaas pa pala yung fault tiering niya kasi ang goal nga, mas mataas sa kite rating. Kung dati ito is 18, 25 na pala nilagay mo dito na kite rating ng breaker mo. Akala mo safe ka, yung pala, dahil may arc flash, the more na tumatagal mag-clear yung breaker mo, mas tumaas yung incident energy. Ayan 12 versus 6. So yung level mo, level din na mas makapal na yung PPU mong kailangan. Pero walang nangyaring iba sa sa system mo, di ba? Nagulat ka ngayon, ba't nagkaroon ng arc flash? At nalusaw yung gamit mo. So yun, ganoon rin. Kaya isa pang dapat na i-consider natin, pag nagme-maintain tayo or nagpapalit tayo ng equipment, make sure well documented. Para pag in-audit tayo, hindi tayo magugulat. Uy, bakit nagkaroon ng problema dito sa part na to? Eh, pareho lang naman, wala naman tayong binagong load. Yung pala, nagpalit ka ng protective device. So, yun. So, part ng practical ko, idea or reason kung bakit tayo nag-electrical design analysis. So, ano pa ba nangyari? Ayan, so, tinaasa pa. Halimbawa, lalo pang mas mataas yung tolerance. Kasi naaasar kayo eh. Sabi niyo, ano ba naman yan? Nuisance stripping na nuisance stripping. Hindi na mag-start yung system ko. Taasan ko nga yung sensitivity, lalo ko pang babaan. Hindi ko gagawing sensitive yung system ko. Tinaasan mo pa ngayon lalo, in-adjust mo, pinatagal mo pa yung time. Ayun, naging level E pa lalo. Akala nyo, na-prevent nyo yung nuisance stripping, pero in-encourage nyo pala na mas mataas yung incident energy. So, yun. Kaya ako rin na-highlight kanina na magandang meron tayong motor starting analysis. Yun. So, talagang babalansin talaga natin to, yung ginagawa natin. Kaya hindi pwede talagang single line at saka load scale lang yung gagamitin natin. Yan. So, purpose and importance of a practical, nawala yung letter P, electrical design analysis. So, guys, imagine, yung building or facility, equate natin sa isang tao. Usually, pag mukha sa labas, kay architect. Pag structure, skeleton, kay civil, kay struct. Pero yun naman sa loob, yung laman sa loob,
Tayo yan, MEPS yan. Which is hindi ganong na-highlight kasi hindi na-appreciate ng mga leads natin. So kaya ang goal natin, maintindihan nila, guys, bigyan nyo kami ng mas maluwag na electrical room, tsaka passageway ng mga conduit, ng mga cable tray namin. Para pag nag-maintain, madaling ayusin, madaling makita. Kasi pag nagkasunog ba at nagka-problema, anong usual cause? Hindi naman masusunog ang civil mo, yung concrete mo, kung walang source of fire. Maaring ignited or pwedeng electrical. Ngayon, tayo ang sisisihin pag may problema. Hindi naman sasabihin na nasunog yung building mo dahil nasunog mag-isa yung concrete mo, di ba? So bigyan na lang tayo ng importansya kasi tayo rin yung maaaring maging cause nung pag-break nung buong facility mo, nung buong project mo. So bigyan nilang halaga, kumbaga sa tao, huwag niyo sikipan yung lalagyan ng puso ko kasi andyan yung powerhouse natin eh. Kung sisikipan niyo yan, paano lalaki yung puso? Paano tayo mag-i-expand? So, paano natin ma-o-opera ng maayos yan kung siksikan lagi? Baka yun pa yung maging cause ng sunog natin kasi sobrang sikip, nag-iinit na pala, nagpatong-patong na pala yung wires natin, hindi na na-consider yung, pardon me, yung ambient temperature natin, hindi na na-consider yung, ano natin, derating factors, kaya nag-iinit pala yung system natin. So, di ba, yung medyo unfair eh, lagi sasabihin ng cause of fire, faulty electrical wiring or system. So ngayon, kung matutulungan natin na sabihan yung mga decision makers, tulungan nyo rin kami na bawasan yung chance na maging faulty yung system. Na maayos yung maintenance route, maayos yung ano natin, ventilation. Di ba kanina, doon sa mga sample, ang baba ng ventilation. So maaaring maging cause pa rin ng ano natin problem yun. Dahil mababa rin yung ceiling, mahihirapan ka mag-operate. So, kailangan mo pa tuloy maglagay ng ano, ng PPE na adequate dun sa situation. Unless, naka-shutdown yung system mo. Pero what if yung system mo naman is laging online lagi? Di ba? So, ngayon, para tayo as electrical, pwede natin explain sa non-electrical na para tayong doktor ng kuryente. Pero, syempre, kahit tayo ordinaryong tao or kahit tayo electrical, kung ang doktor naman natin is bibigyan lang tayo ng figures nung ano natin, ng MRI, bibigyan lang tayo ng BP natin, hindi natin ma-appreciate yun. So dapat, kaya natin ngayon ikwento sa pasyente natin, which this case, yung ating mga clients, na ito yung pinaka-basic reason bakit kailangan gawin ito. Ito yung impact sa atin, sa safety, sa property, at the same time, yung mga cost savings, cost benefits, tsaka yung mga cost impact kung meron mang ano, kailangan ayusin. Ma-anticipate natin. So, sample, sana huwag sasama kung meron man ano may civil. Pero tingnan nyo guys, condo. Usually kasi pag gagawa ng project, ang pinag-uusapan usually project efficiency. Ang efficiency ng space ko 76% leasable. Eh ang resulta, binigyan lang yata sa ating iirong parang ito lang. Eh ang mga panels mo malalaki, tapos sinama mo pa si meter center. So, 'di ba? Doon pa lang, arc flash pa lang mababiolate na. Huwag ka na magpapabisita basta-basta ngayon ng tao na walang PPE diyan, 'di ba? So, yan. So, kung kaya nating sabihin do sa decision makers or nandun tayo sa mga ano, design review or design workshop, sir, baka pwede nyo akong bigyan ng minimum na size ng ganito. Baka pwedeng doblein to. Or i-separate natin yung ano, meter center dun sa mga panels, sa distribution panels. Mga ganong ano, suggestion. Kaya naman nilang i-optimize yung system na yan eh. Yung building efficiency nila eh. O isa pang sample, imagine, ang laki ng ano mo, combination, may mall ka or PESA area, eh binigay lang sa'yo, tapos hectares ang size. Tapos ang binigay lang sa'yo, paglalagyan ng powerhouse mo, nandito lang sa gitna. Eh dahil ano to, sabihin mo ng rectangular or pa letter L. Dahil dito lang binigay sa'yo yung powerhouse mo. Ang haba ng wire mo, voltage drop na kagad yun, di ba? So, i-consider din nila na kailangan optimize din yung position ng planta natin, ng mekanika, ng elektrika, ng plumbing, di ba? Ng fire pro. Ano pa? So, yun. So, actually, yun na yung learnings. So, pero to summarize it up,
hindi natin kailangan pakomplikahin yung EDA. Komplikado na siya already by itself. Pero kung alam natin kung anong purpose niya at saka kung paano natin i-explain ang purpose niya at paano ma-appreciate ng hindi nakakaalam ng EDA na meron pala talagang dapat paggamitan yan, makakatulong sa atin yan na makonsidero. Mabibigyan tayo ng ng consideration sa mga designs nila, pati sa budgeting nila. At the same time, halimbawa sample, nagkukuwentuhan lang tayo, tapos may kaibigan kang architect, kuwento mo lang konti, napagdiskusyonan niyo lang, pero naintindihan niyo na para palang, yun nga, sample na tao, building, tapos sa loob meron kang powerhouse, so kailangan may consider na dapat maayos yung spacing. Gano'n din ang treatment mo. So kung gano'n ang approach mo, makukuha nila na na importante pala yung ginagawa natin. Balikan ko lang konti, may naalala lang ako, kaya ko pala nilagay ito. So kaya pala tao ang ginawa ko kasi na sample na sana maging basic yung simple example na ma-appreciate yung si EDA. Basically, si demand factor sa katawan ng tao, ito yung normal na process na ginagawa mo everyday, gigising ka ng maaga, yung energy yung kino-consume mo ganun lang. Tapos si diversity factor, ngayon, ang nangyari, kailangan mo na ngayon schedule dahil papasok ka sa trabaho. So, kung dati gumigising ka ng 8 AM, pero dahil pumapasok ka na ngayon ng 10 AM, mag-a-adjust na rin yung tulog mo, pati yung consumption ng pagkain mo. So, basically yung power mo, nag-diversify ngayon yung function mo. Ngayon, power factor, nagkakasakit ka na, medyo pagod ka na, hindi na balanse yung buhay mo, yung pala naglalaging ka na kasi dumadami ng contributor ng power factor mo. So why not take a rest? Baka kailangan mo na magsalamin para yung vision mo dumiretso na, o baka kailangan mag-hearing aid, 'di ba? Or baka kailangan halimbawa yung tuhod mo bumibigay na, kailangan ng mag-exercise, 'wag lang laging nakaupo. So gano'n, gano'n ang interpretation ng katawan. Tapos load factor, so medyo introduce ko lang ng konti si load factor. So anong magiging impact ni load factor? So kanina pumapasok ka na ng 10:00. Ngayon, equate naman natin si load factor na halimbawa niligay ka naman sa gabi, kasi mas efficient yung manufacturing sa gabi pumasok. So ikaw rin sa gabi ka mag-a-adjust. So yung load factor mo ngayon, sa overtime ka, sa third shift ka. So gano'n magiging impact natin. So pag-i-equate natin sa katawan ng tao. So ngayon, habol ko lang si Res, si si retail natin, electricity supply, kasi basically kailangan rin natin i-consider ngayon si load factor 'pag nag-e-EDA tayo. For me, ako, mas maganda part natin ng recommendations natin is consider na rin si Res, tsaka si load factor. Para in a way 'pag nagre-recommend tayo sa clients natin, puwede nating sabihin na puwede nilang i-align sa tamang kombinasyon ng oras yung kanilang property, facility, baka mas makatipid sila sa consumption ng kuryente, 'yun. So, learnings, 'yan. So, sana, dinaanan natin, na-meet natin yung objectives 1, 2, 3, and 4. So, questions, so konting lang, emojis, charade. So, document, communicate, verify, tapos, relay, tapos, make sure na agree kayo lahat. Tapos nako-communicate ng maayos, nadi-discuss yun ng maayos, para maging successful yung ating mismong career as electrical engineers. Tsaka at pati ang business natin kung gagawin natin business 'to. So kung itong mga ganitong bagay na-combine natin, siguro magiging mas maganda yung ginagawa natin, magiging mas successful tayo. Okay, thank you. End of my presentation.